Ako po si Mary Jane Peñaranda. I'm 50 years old po. Nakatira po ako sa Alapan 1A in Escobedo. Bata pa po ako, lumaki po ako sa ganong nature ng trabaho ng nanay ko. Nagluluto siya ng mga ulam sa tapat ng bahay namin. Nagluluto rin po ng mga banana cue, turon. Yun, inilalako ko po yun. Tapos, nagkaroon ng asawa, nagkaanak po. Hindi po ako natigil sa pagtitinda. Sa akin po, lahat ng pwede kong itinda na hindi naman nakakasama, tinda. Ngayon po, doon nagsimula sa kakilala po. May tapahan daw sila sa Rosario. Sabi ko, sige, pwede po ba akong kumuha ng ganito, ganyan. Pinapasa niya lang po sa akin sa mababang halaga. Tapos, papatungan po ng 5 pesos, 10 pesos, gano'n po. Ngayon, medyo matagal-tagal na rin po ako, nakakakuha po ako sa kanya ng 60 pieces to 70 pieces. Yun po ang inilalako ko sa bawat subdivision na malalapit sa amin, paikot po yun. Minsan po ako nakakaikot, gamit ko po yung bisikleta ko. Ito po, galunggong, daing. Meron din po tayo. Hindi po. Ito po, 160 po, boneless bangos. Apo, may tinapa rin po tayong boneless bangos, dagupan. Ganon din po, 160. Ito yung 50. Ayan po yung 50, saka yung... Okay po. Dalawa. Si 100. Apo. Salamat po. Okay po, te. Ingat Oo. po. Thank you din. Tuwing hapon po ako naglalako. 4:00 po ako lumalabas. Kasi minsan may mga gawain ka nga sa bahay na hindi mo pa basta pwedeng iwan sa bahay, sa anak. Kaya maswerte na yung makalabas ako ng 4:00. Mapagtuunan ko siya ng pagtitinda. Pero minsan, 5:30, mahaba ko na po yung 7 o'clock. 7 o'clock nasa bahay na po. Yung hindi mawawala po yung gano'n na may magrireklamo at magrireklamo. So, ang ginagawa ko po, dahil nga sa ako naman po ay may background din sa pagluluto, marunong sa pagluluto. Kasi ang mostly po nagiging reklamo niyan sa daing po, na galunggong. Ano ba to? Yung binili ko sa'yo, nadurog lang, ganyan, nalusaw. Sabi ko, ate, sige po, papalitan ko na lang po. Ina-advisean ko po sila kung paano lutuin. Mula po no, na-appreciate nila, uy, ang sarap pala nung ano mo, ganito, ganyan. Pag dalahan mo ko rito ha. Doon, kaya mula no, nagkaroon po ako ng suki. Kasi ina-advisean ko rin po sila. At yung paninda po natin, talagang salamat po sa Panginoon dahil lagi po talaga akong nauubos ng paninda. Pinakamatagal na po yung 2 days sa akin, ng aking paninda. Kaya po napakabago po palagi. Bagong luto at napakaganda po ng klase or quality ng tinapa na tinitinda po natin. Ang nasasapat po ng ang kita ko weekly ay yung mga pambaon po ng anak ko, allowances. Kaya po, mas ginusto ko rin ng maglako ng tinapa kasi po, everyday po may pera ako para sa everyday na pangangailangan ng mga estudyante ko. Dahil nga po sa ngayon, ang dami na po nagtitinda ng pagkain. Diba po? Ang dami na nagtitinda ng mga gulay, kung ano man. Sa amin, wala akong nakikita nagtitinda nito. Kaya sabi ko, kaya ko yun, yung ginagawa nila, kaya ko rin yun. Di naman po ako mahiyain kung ang ginagawa ko naman di naman nakakahiya. Para naman po yun sa akin. Naniniwala po ako kapag ang ginagawa natin para sa pamilya o para sa kabubuti ng bawat isa sa amin. Siyempre po, first and foremost po, bago po ako magtinda, bago ko po kinuha yung ganitong klase ng extra job or extra income, nanalangin muna ako sa Panginoon. Siyempre, sa Kanya po lahat natin itinitiwala. Ako po, tinitiwala ko po sa Kanya lahat. Bago po ako lumabas ng bahay, bago po ako magtinda, kahit po minsan ang nangyayari, ako yung namamali sa sukle, pero okay lang po. Basta wag lang po ako yung mabayaran ng sobra. Ganun po. Ang pinakapayo ko lang po siguro, maghanap kayo ng mga bagay na mas ikakaunlad ng sarili ninyo, personalidad ninyo, pakikiharap sa tao. Ganun din na hindi naman napapabayaan yung mga anak nyo, na nakikita nyo rin sa kanila na hindi pala mahirap kumita ng pera. Kita ka ng pera kung hindi ka tamad.
magtrabaho ka, magbanat ka ng buto, pero at the same time, kayong mga anak ko, bata pa, nag-aaral, bantayan nyo rin yung aral nyo. Yun po, siguro yun yung maipapayo ko. Pagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.